Magandang araw po sa iyo, Sir Carl. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Ruben. 42 taong gulang. Pangalawa sa apat na magkakapatid. Nakatapos ako ng kursong automotive. Ngunit hindi ko nagamit ang aking kurso para mag-apply ng trabaho. Pero sa kabutihang palad, nagamit ko naman ang aking nalalaman sa pagkakalikot ng makina dahil nakapagtayo ako ng sarili kong talyer. Kahit nagsimula sa maliit at masikip na pwesto, ay lumago na rin naman unti-unti sa katagalan. Basta't manatili lang na maging tapat sa pagsiservisyo, ay siguradong babalik-balikan ka ng mga customer at magtitiwala sila sa iyo. Maliban sa maliit na talyer, ay meron din akong maliit na pwesto ng tindahan ng mga piyesa ng makina. Madalas, doon nga rin ako kumukuha ng mga ginagamit ko sa aking mga inaayos na sasakyan. Sa totoo lang po, Sir Carl, sikat na sikat dito sa amin ang mga channel na nagkikwento ng tungkol sa horror, lalo na sa mga kwentong aswang, dahil marami nga sa amin rito ang may karanasan sa ganoong uri ng mga nilalang, kaya pamilyar kami sa mga nilalang na nababanggit sa kwento. Ang karanasang aking ibabahagi dito ay naganap rin dito sa lugar namin sa Negros. Tungkol po ito sa kakaibang uri ng mutya. Ang alam natin sa mga mutya ay madalas nagbibigay ng kapangyarihan at nagtataboy ng mga masasama. Pero iyong nakuha ko ay kakaiba yata, kabaliktaran na tila ba nagtatawag pa iyon ng mga kakaibang nilalang na noong una ay hindi ko nga alam na umiiral pa rin pala sa modernong panahon natin ngayon. Dito po kami ipinanganak ng mga kapatid ko at lumaki sa Bai City. At hanggang ngayon ay narito pa rin ako, nakatira kasama ang aking pamilya at 2 kong anak. Nasa 20 anyos lang ako noong maranasan ko ang kababalaghang aking ibabahagi. Itong aming bahay/talyer ay nirenovate lang talaga namin. Dati, yari lang ito sa kawayan at mga tabla. Wala pa noon ang talyer. Katamtaman lang ang laki ng bahay namin para sa maliit na lote. Sa ngayon kasi ay pinalagyan na namin ng extension sa may bandang likuran bilang kusina. Ewan ko ba kay Mama Sir Carl, meron kasi siyang pamahiin na dapat daw nakahiwalay ang banyo sa bahay. Hindi ko na rin naman naitanong kung bakit. Dati kasi, kahit ano pa ang aking nakikitang kakaiba o nararamdaman sa paligid ay hindi ko lang binibigyan ng pansin. Isang araw noon, habang nagbabanyo ako sa labas ng bahay, ay may narinig akong kumalabog na parang naitulak ng biglaan ang kahoy na gate ng aming bakuran. Gawa lang iyon sa pinagtagpi-tagping mga kahoy at kapirasong yero. Malakas ang kalabog na iyon. Kaya kahit nasa kalagitnaan pa lang ako ng aking session sa banyo, ay dali-dali na akong naghugas at lumabas. Kaagad kong pinuntahan ang pinagmumulan ng ingay. Umaga pa naman noon, pero nakaramdam na ako agad ng kaba na para bang may hindi magandang mangyayari. Noong makarating ako sa harapan ng bakuran ay nagulat ako dahil meron doong isang lalaki na nakabulagta sa lupa. Duguan ang lalaki at walang malay. Natakot ako noong una at hindi kaagad lumapit. Inikutan ko muna siya at pinakatitigang mabuti ang mukha kung kilala ko ba. Doon na ako lumaki sa lugar namin. Kaya kung mga taga doon lang din naman sa amin ay siguradong kilala ko lahat kahit pa sa mukha lang. Pero hindi ko talaga siya namumukhaan kung taga sa amin ba talaga. Nag-aalangan pa akong tulungan siya.
Kasi baka masamang tao iyon o mamamatay tao pala. Tatalikod na sana ako para pumasok sa bahay upang sabihin kay mama ang nakita ko. Nang biglang umungol ang lalaki na nakabulagta sa lupa. Humihingi siya ng tulong, pero pabulong lang ang kanyang pagkakasabi at nakapikit pa rin. Muli ko siyang tinitigan. Hindi ako sigurado kung nasa tamang wisyo na ba talaga siya. Siguro nagbabakasakali lang siya na may makarinig sa kanyang pagsasabi ng tulong. Pinag-isipan ko kung tutulungan ko ba siya o hindi. Kapag tinulungan ko siya, ay baka naman sabihin ng makakakita na ako ang nanakit roon. Tapos kapag hindi ko naman tinulungan at makita siya ng kung sino mang humahabol sa kanya, ay baka doon naman siya tugisin sa loob ng bakuran namin at pati kami ay madamay. Kaya naisip kong tulungan na lang siya at ipasok na muna sa sala. Tutal wala naman akong ibang nakikitang tao sa labas. Binuhat ko na nga ang lalaki mula sa likuran at hinila papasok sa bahay namin. Gulat naman si mama noong makita niyang may hila-hila akong lalaki. Ano raw ang ginagawa ko roon? Sabi ko naman na wala akong ginawa doon sa lalaki. Nakita ko lang iyon sa loob ng bakuran namin. Tinanong pa ako ni mama kung sino raw iyon. Sabi ko naman na hindi ko rin kilala at nakita ko nga lang na naroon na sa loob na nakabulagta. Mukhang may humahabol roon kaya ko tinulungan at ipinasok sa bahay. Kasi kung makikita iyon ng kung sino mang humahabol sa kanya sa loob ng bakuran namin, ay baka pati kami ay madamay pa. Nataranta naman si mama sa kanyang narinig. Isinara niya na agad ang pintuan sa may harapan ng bahay at inilatag ang kurtina ng mga bintana. Sabi ni mama, nalinisan namin agad ang sugat noong lalaki. Tapos pupunta siya sa barangay para i-report iyon sa kapitan. Iyon kasi ang usapan doon sa amin na kapag may kakaibang namataan o mga taong kahina-hinala ay ipagbigay alam agad sa barangay para ma-check ang background. Kumuha si mama ng mainit na tubig sa termos at towel. Nilinisan niya ang katawan noong lalaki, tapos binihisan ko na rin dahil may mga punit ang damit noon na parang hiwa o kalmot kasi naroon ang mga sugat niya. Natapos na lang kami sa paglilinis sa lalaking iyon ay wala pa rin siyang malay. Hinayaan pa namin siyang magpahinga. Pasado 12:00 na iyon noong magising. Tinanong ako agad noon kung nasaan daw siya. Sabi ko naman na nasa bahay namin at sinabi ko rin kung anong barangay. Sabi niya naman na sana raw ay hindi ko na siya tinulungan. Pagod na raw siya. Tinanong ko naman kung saan siya napapagod. Sa pakikipaglaban raw at sa kakatakbo para mailigtas ang kanyang sarili. Hindi malinaw sa akin ang ibig niyang sabihin, kaya tinanong ko siya kung sino ang kanyang tinatakbuhan. Sabi niya naman na baka hindi raw ako maniwala. Kaya sinabi kong nasa probinsya kami, kaya lahat ng kababalaghan ay posibleng totoo. Doon na siya nagsimulang magpaliwanag. Hinahabol raw siya ng iba't ibang mga elemento at nilalang ng dilim, pati na ng mga aswang. Sabi ko naman, wow ha? Sa dami ng pwede mong maging kalaban, mga elemento at aswang pa talaga ang ginalit mo? Sumagot naman siya na wala naman raw siyang ginagawang masama. Nagsimula lang daw ang lahat noong may makuha siyang mutya ng kuliglig. Isang araw daw noon, ginabi na siya sa pag-uwi mula sa kanilang bukid. Pero may buwan naman noong mga panahong iyon, kaya maaaninag pa rin ang daan. Bago siya makarating sa kanilang bahay, ay may nakita siyang halaman na halos lampas bewang lang ang taas at maraming kuliglig ang naririnig niyang humuhuni doon. Kaya noong matapat siya, ay saglit siyang napahinto at napatingin roon.
Nang may isang kuliglig ang lumipad at lumapit sa kanya, nagkulay dilaw daw iyon na makintab. Kaya naman, iniunat niya ang kanyang braso para padapuin doon ang nasabing kuliglig. Dumapo iyon sa kamay niya at gumapang saglit, tapos nagliwanag ng kulay puti, saka natumba at hindi na gumalaw. Sa pagkakataong iyon ay alam niya na raw agad na may kakaiba sa kuliglig na iyon. Nakakailang hawak na siya noon at hindi pa rin talaga gumagalaw, kaya kinuha niya ang kanyang lighter sa bulsa para ilawan at makita ng malinaw. Laking gulat niya raw noong makitang isa na iyong puting bato. Kahugis pa rin naman ang kuliglig pero wala ng mga paa at pakpak. Basta paoblong na puting bato na lang. Inilagay niya raw iyon sa kanyang bulsa at pinagpatuloy na ang paglalakad papauwi. Kung alam niya lang daw ang sasapitin niya kapag nasa kanya na ang batong iyon, edi sana hindi niya na raw iniuwi pa sa bahay nila. Pagkarating niya raw sa bahay nila, ay kagaya ng pangkaraniwan niyang ginagawa, ay naghugas siya ng katawan sa banyo sa may likuran ng bahay. Noong makalabas siya, ay may nakita siyang hugis tao pero imahing itim na nakatayo sa unahan at may kalakihan din iyon. Itinuro pa raw siya noon, kaya dali-dali siyang tumakbo papasok ng kanilang bahay. Nagtataka pa raw ang kanyang asawa kung bakit siya namumutla at pinagpapawisan, galing lang naman siya sa banyo para maligo. Isinara niya na rin agad ang mga bintana at pintuan. Noong muling magtanong ang kanyang asawa kung ano ang nangyayari sa kanya, ay sinabi niyang hindi niya alam kung anong nangyayari, pero may nakikita siyang masamang elemento sa labas ng kanilang bahay. Natakot naman daw ang kanyang mag-ina, kaya nagmamadali na silang maghapunan habang iniiwasang mag-ingay. Kinabukasan raw noon ay tila pagod na pagod siya at wala siyang ganang magtrabaho dahil kulang siya sa tulog. Pakiramdam niya kasi ay buong gabing may nakatitig sa kanya, kaya nahihirapan siyang makatulog. Noong naroon na raw siya sa kanyang taniman, ay naisipan niyang matulog matapos makapananghalian, nang maramdaman niyang tila may sumasakal sa kanya. Pagkamulat niya ng mata ay isang itim na nilalang iyon. Hindi siya makasigaw pero nagawa niyang makapiglas. Kaya noong makawala ay mabilis siyang nagtatakbo papauwi. Kinagabihan naman daw noon ay iba't ibang boses naman ang kanilang naririnig sa labas ng kanilang bahay. May mga naglalakad din sa bubungan. Maging ang kanyang mag-ina ay natatakot na rin. Hindi na raw muna siya bumalik sa kanyang taniman kinabukasan. Isang linggo rin daw ang lumipas ng kanilang pagtitiis sa ganoong sitwasyon, hanggang sa maisipan niyang maghanap na ng albularyo sa bayan. Wala raw siyang kakilalang albularyo. Hindi niya rin alam kung saan meron. Kaya ang balak niya lang ay pupunta sa bayan at doon magtatanong-tanong. Habang pababa raw siya, ay doon niya nakasalubong ang isang lalaki. Malaki raw ang ngiti noon sa kanya, kaya agad siyang nakaramdam ng panganib. Inihanda niya ang kanyang itak, pero tila baliwala lang iyon sa lalaking kanyang nakasalubong. Kahit pa nga araw umaga ay nakapagpalit ng anyo ang lalaking iyon. Naging mabalahibo at naging tila aso ang pagmumukha. Iyon daw ang nakasagupa niya, kaya napakarami niyang malalalim na kalmot sa katawan. Hindi niya rin daw alam kung bakit hindi niya magawang masugatan ang nilalang na iyon kahit natataga niya naman ang itak. Kaya naisipan niya iyong paluin ng matulis na bato sa ulo noong magpambuno sila sa lupa. Doon daw iyon tila tinablan at naging pagkakataon niya naman para makatakbo ng mabilis papalayo. At ang unang bahay namin ang nakita niya, kaya agad siyang pumasok sa bakuran. Kaso, bigla naman daw siyang nakaramdam ng pagkahilo
at umikot ang kanyang paningin. Kaya siya natumba at nawalan na pala ng malay. Ang naging kasunod noon na naaalala niya ay iyong pagmulat niya ng mata at nakita niya ako. Saglit akong tumahimik at pinagmasdan ang lalaki. Oo, naniniwala naman ako Sir Carl sa mga aswang. Pero hindi pa ako noon nakakakita ng aswang sa personal. Kaya medyo tagilid para sa akin ang kwento niya na inatake siya ng aswang ng umaga. Pero sa itsura niya ay takot ang mababakas sa kanyang mukha at mukhang nagsasabi naman siya ng totoo. Pero dahil wala naman akong makitang pruweba sa mga sinasabi niya, kaya itinanong ko na lang kung nasaan iyong mutya ng kuliglig na sinasabi niya. Mabilis niya naman iyong dinukot sa kanyang bulsa at iniabot sa akin. Sa akin na lang daw yun. Baka raw iba ang maging epekto kapag ako ang may hawak. Baka depende rin daw sa tao na nagtataglay ng mutya ang magiging epekto noon. Pagkatanggap ko noon ay naisip ko nga na maaaring tama siya. Maaaring hindi niya palang natutuklasan ang kakayahan ng mutya na iyon, kaya siya nagkakaganoon, at maaaring duwag lang talaga siya kaya siya takot na takot. Sinabi ko na lang sa kanya na huwag mag-alala dahil nagpunta si mama sa barangay. Pagkabalik noon ay may kasamang tanod para maihatid siya ng ligtas sa kanila. Bigla kong naalala na hindi ko pa pala alam ang pangalan niya, kaya naisipan ko na ring itanong. Sabi niya naman na Lucas ang pangalan niya, tapos agad siyang tumayo. Ang sabi niya, mas lalo lang daw kaming malalagay sa peligro kapag nagtagal pa siya sa bahay namin. Sabi ko naman na hintayin niya na si mama dahil siguradong papauwi na rin iyon, pero hindi na siya nagpapigil. Uuwi na lang daw muna siya sa kanila. Baka mapaano pa ang pamilya niya kung aabutin pa ng gabi at wala pa siya. Nagpasalamat siya sa akin at umalis na. Ayaw niya na kasi talagang magpapigil kahit paanong sabihin ko. Noong ako na lang mag-isa ay naisip ko na baka magiging makapangyarihan na ako dahil nagtataglay na ako ng isang mutya. Kailangan ko na lang hintayin na magpakita sa akin sa panaginip ang kung sino mang tagabantay noong mutya upang mabigyan ako ng instruction kung paano iyon gagamitin. Noong dumating si mama ay may kasama nga siyang isang tanod. Sabi ko naman na wala na, umalis na si Lucas. Tinanong naman ako ni mama kung taga saan raw iyong lalaking si Lucas. Sabi ko naman na nakalimutan kong maitanong. Pangalan lang kasi ang naitanong ko. Humingi na lang ng pasensya si mama sa tanod at umalis na rin iyon agad. Kinagabihan, natutulog na kami noon nang magising ako sa kadahilan ng hindi ako sigurado kung ano. Basta nababalisa lang ako. Napabangon ako at napasapo sa aking ulo. Medyo nahihilo rin kasi ako noon. Para akong nanghihina at nauuhaw. At ang higit sa lahat, parang may nakatingin sa akin na ibang tao. Dahil sa pakiramdam na iyon ay naisip kong baka kulang lang ako sa tubig. Kaya bumaba ako at nagtungo sa kusina para uminom. Habang umiinom ako ng tubig, ay may narinig akong ingay sa bubungan namin na parang may naglalakad. Malinaw ang tunog noon dahil yero ang bubong namin. Makalipas ang ilang saglit, iyong tunog ng paglalakad ay napalitan na ng tila binubutas ang yero na bubong. Kaya matinis ang tunog at masakit sa tenga. Doon na ako kinilabutan ng husto. Kaya nagmadali na akong maglakad papabalik sa kwarto namin ni kuya ko. Nagkagulatan pa nga kami dahil muntik pa kaming magkabanggaan noong magkasalubong. Suminya si kuya na may tao raw sa bubungan namin. Tumango naman ako. Nagtuloy si kuya sa kusina at kumuha ng itak at kapirasong kahoy na pwedeng magamit bilang pamalo. Ibinigay sa akin ni kuya ang kahoy
habang sa kanya naman ang itak. Tapos tumingala kami upang abangan ang kung anong ginagawa noong nilalang na naroon. Hanggang sa may makita kaming mapupulang mga mata na nakasilip sa butas. Doon na napamura si kuya, sabay agaw sa akin ng hawak kong kahoy. Ibinato niya iyon sa bubungan. Lumika iyon ng ingay, kaya nagising na rin sila mama at papa. Tapos nagsimula na si kuya na magmura. Minumura niya ang nilalang na nasa itaas. Nakaramdam siguro ng pagkabahala ang nilalang, kaya biglang nawala ang liwanag ng mata noon na nakasilip sa butas at nasundan ng mabibigat na yabag ng paa sa yero at tumalon sa bandang likuran. Bawat tapak noon ay nag-iiwan ng bakas sa yero dahil mabigat talaga ang nilalang na iyon. Yero pa naman ang bubong namin na madaling mayupi. Mabilis tumakbo si kuya papalabas ng bahay upang habulin ang nilalang kung aswang man iyon. Sinubukan ko pa siyang pigilan pero masyadong matapang si kuya. Hindi na siya nagpapigil, kaya sumunod na lang din ako sa kanya papalabas ng bahay. Muli siyang nagsisigaw sa labas at minumura ang aswang. Sabi niya, huwag raw kaming subukan ng aswang na silipin uli kung ayaw nitong matusok sa mata. Hindi na ako nagsalita noong mga panahong iyon, pero nagsisimula ko nang maisip na baka may kinalaman ang mutya ng kuliglig na ibinigay sa akin ng lalaking si Lucas doon sa mga nangyayari. Magmula sa gabing iyon ay wala na akong gabing matiwasay. Kung ano-ano na ang mga naririnig ko, may mga boses din akong naririnig na tumatawag sa akin mula sa labas, na mukhang ako lang din naman ang nakakarinig. Madalas na rin akong makita ni kuya na nakasiksik sa kanto ng kwarto namin na nakakupo ng kumot habang nanginginig sa takot. Hindi ko na pinapansin ang mga kalampag sa bubungan namin kapag gabi dahil naroon naman si papa at si kuya na umaasikaso kaagad kapag nagpaparamdam ang mga aswang. Pero inaatake naman ako sa panaginip, kaya madalas ayokong matulog dahil kapag nakatulog ako ay puro naman tumatakbo na sumisigaw na natatakot ang dinaranas ko sa panaginip. Hindi lang aswang. Minsan nakikita ko rin sa panaginip ang sarili ko na natutulog tapos inuupuan sa dibdib ng isang matabang nilalang na tawa ng tawa. Tapos kapag nakikita ako noon ay umaalis siya doon sa natutulog kong katawan at ako naman ang hahabulin hanggang sa magkandadapa-dapa na ako. Sa kanya ako tatawanan ng malakas. Tapos hahawakan sa isang paa at kakalad ka rin papunta sa kung saan. Panay din ang sigaw ko sa panaginip at doon na ako magigising dahil ginigising na rin ako ni kuya. Sumisigaw raw kasi ako habang tulog. Maliban sa mga bangungot ko sa panaginip, hindi na rin ako makapamuhay ng maayos dahil may mga nakikita akong malalaking tao sa puno. Meron ding iba't ibang itim na imahe na mabilis lang na dumadaan at nawawala. Pero kahit nakikita ko lang sila, ay iba ang epekto nila sa akin. Bigla akong lalamigin at pagpapawisan ng todo. At ang mas malala pa, ay madalas na akong mahimatay. Pakiramdam ko nga ay mamamatay na ako noon sa takot. Mapagising o tulog ay nagpapatuloy ang mga bangungot ko. Madalas na lang tuloy akong nasa loob ng bahay, tulala at natatakot. Ayoko ring matulog kasi mananaginip na naman ako ng masama. Dahil sa matinding dinanas ko, ay nagdesisyon na akong itapon ang mutya. Ilang beses ko na rin naman iyong ginawa, pero tuwing kinabukasan ay naroon uli sa bulsa ko. Kaya hindi ko na alam kung paano ko iyon ilalayo sa akin. Isang gabi noon, habang naghahapunan kami, ay tinanong ako ni mama kung gusto ko raw bang sumama sa kanila ni papa.
pupunta sila sa mga kamag-anak namin. Birthday daw kasi ng tiyuhin ni Papa. Bali, parang lolo ko na rin iyon. Kasi bunsong kapatid iyon ni Lolo sa side ni Papa. Malapit sa dagat ang bahay noon, kaya naisipan kong sumama. Kinabukasan nga ay sumama ako sa kanila. Nagpaiwan naman si Kuya dahil wala raw magpapakain sa mga alaga naming baboy at mga manok. Habang nasa biyahe ay kung ano-anong nilalang na naman ang nakikita ko. Kaya tinapangan ko na lang din ang sarili ko at hindi ipinapahalata kina Mama at Papa na may nakikita akong mga kakaiba. Pagkarating namin roon ay marami ang tao, pero halos mga kamag-anak lang din naman lahat. Matapos ang kainan ay may inuman na. Ako naman ay naglakad-lakad sa tabing dagat. Nagtungo pa ako sa may unahan sa bahaging mabato na at pumatong ako sa medyo mataas at ibinato ko ng malakas ang mutya na hawak ko patungo sa malayo. Buong puwersa ko talaga yung ibinato, sabay sabing, "Diyan ka na sa dagat, ayoko na sa'yo at huwag ka na muling babalik sa akin." Pagkabato ko noon ay nakahinga na ako ng maluwag at umaasa akong matitigil na ang kalbaryong dinaranas ko. Noong papauwi na kami ay nakatulog ako sa biyahe at walang naging panaginip. Kaya naisip kong mukhang tapos na ang kalbaryo ko sa mutya na iyon. Sa wakas ay matatahimik na rin ako. Pero akala ko lang pala iyon. Dahil pagkarating sa bahay ay naroon na naman ang pakiramdam na parang may nakatingin sa akin. Tahimik lang ako noon at hindi nagkikwento sa kanila ng aking mga nararamdaman. Kumain pa rin naman kami ng sabay-sabay noong makauwi. Nakapagdala kasi kami ng mga lutong ulam. Kahit pa masarap ang ulam namin, ay tila hindi ko malasahan dahil ang iniisip ko ay ano na naman kaya ang susunod na mga mangyayari sa akin. Tahimik lang din ako hanggang noong maghugas ako ng plato. Naroon lang din naman si Kuya sa kusina habang naghuhugas ako, kaya hindi ako masyadong natatakot dahil kasama ko naman siya. Noong makatapos kami sa paglilinis ng kusina, ay pumasok na kami sa aming kwarto. Kakahiga pa lang namin ay agad nang may kumalabog sa bubungan ng bahay. Isang malakas na bagsak na parang may bumagsak na kung ano. Narinig kong sabi ni Papa, "Mateo, tignan mo nga muna kung ano yung bumagsak sa bubungan natin. Baka naman may nahulog na naman na nyog." Sabi naman ni Kuya, "Imposible yun pa, dahil wala nang bunga ang nyog na malapit sa atin. Pati nga maliliit na bunga ay inalis ko na para wala nang bumagsak sa bubong." "Eh di silipin mo na rin muna. Magdala ka ng itak ha." Wika pa ni Papa. Si Kuya lang mag-isa ang bumangon kasi matapang talaga iyon. Sabi niya sa akin na wag na raw akong sumama at kaya niya na iyon mag-isa. Makalipas ang ilang minuto ay nakabalik naman siya. Sabi niya, "Malaking pusa lang yun pa, pero tumakbo na papalayo." Wika pa ni Kuya at bumalik na sa paghiga. Hindi nga kami binulabog ng aswang sa gabing iyon, pero sa panaginip naman ako pinahirapan. Hindi ko na malayang nakatulog na pala ako. Doon na ako sa panaginip hinahabol ng dalawang aswang. Sigaw uli ako ng sigaw, pero sa realidad ay sumisigaw din talaga ako. Pero hindi na ako magising ni Kuya. May mga pagkakataon daw na tatahimik naman ako, tapos maya-maya ay sisigaw na naman. Noong katagalan ay nagpatuloy na ang aking pananahimik, ay hindi niya na ako pinilit na gisingin. Kinabukasan, nagising ako, nahilong-hilo at nanghihina. Nasa gilid ko si Mama, pinupunasan ako ng basang tawel dahil inaapoy raw ako ng lagnat. Lumipas ang isang linggo, napabalik-balik lang ang lagnat ko.
tataas sa gabi at bababa sa kinabukasan. Mabilis din ang aking pagpayat dahil lahat ng kinakain ko ay isinusuka ko lang din. Ultimo nga tubig na kaunti lang ang iniinom ko ay isinusuka ko rin. Natatakot rin akong sabihin sa kanila ang punot dulo ng mga pangyayari dahil baka pagalitan ako. Noong makalampas na ng 1 linggo ay nagdesisyon na si Papa na dalhin ako sa isang albularyo. Umiinom naman kasi ako ng gamot na hiningi nila sa health center. Pero tila walang epekto. Pagkarating namin sa albularyo ay sinabi lang ni Papa ang alam niya. Sinabi niya lang na binangungot ako tapos kinabukasan ay inapoy na ng lagnat. Sabi naman ng albularyo, "Iyon lang ang sinabi sa iyo ng anak mo." Sabi naman ni Papa, "Wala naman po siyang sinasabing kahit ano. Bakit? Meron pa po ba akong dapat malaman?" Sabi naman ni Kuya Mateo, "Hala Ruben, buntis ka? Hayop ka? Sinong ama niyan? Bakit hindi mo sinasabi sa amin?" Wika pa ni Kuya na tumatawa. Tumawa na rin si Mang Ricardo na isang albularyo. Medyo makulit din kasi iyon at palabiro. Kaya siguro naisipan ni Kuya na mag-joke. Tapos noong humupa ang tawanan nila, ay sinabi ni Mang Ricardo, "Iho, nasaan na ang mutya na hawak mo? Akin na." Tila nagulat si Papa at si Kuya sa narinig. Sabi ko naman, "Wala na po, tinapon ko na sa dagat noong nakaraang linggo pa. Hindi ko na kasi kinaya ang mga bangungot at mga nakikita ko kahit gising ako." Sabi naman ng matanda, "Hindi mo ba alam na para talaga sa'yo yun? Sana lumapit ka kagad sa akin para na ituro ko sa'yo ang mga gagawin mo." Sumabat din naman si Papa, "Ruben, paano ka nagkaroon ng mutya?" Ikinuwento ko naman sa kanila ang lahat at sinabing galing iyon doon sa lalaking tinulungan ko. Tumawa naman si Mang Ricardo at sinabing hindi raw ba ako nagtataka kung bakit hindi ko kilala ang lalaking iyon kung taga rito lang din naman sa amin. Sabi ko naman na baka taga ibang bayan. Pero ayon pa kay Mang Ricardo na ang lalaking iyon daw ay hindi naman tao, kundi isang engkantado. Ginagawa daw talaga ng mga iyon na magpanggap bilang matanda o kung minsan taong nangangailangan ng tulong upang malaman kung sino ang taong may mabuting puso na karapat dapat tumanggap ng mga espesyal na mutya na regalo ng kalikasan. Dahil daw sa pagtulong ko kaya sa akin iyon ibinigay. Muli ko tuloy naisip ang mukha ni Lucas. Pero ang nakakapagtaka lang dahil kahit anong isip ko ay hindi ko talaga maalala ang mukha niya. Ayon pa sa paliwanag ni Mang Ricardo, ang mutya na iyon daw ay hindi talaga literal na nagtatawag ng masasamang elemento. Makapangyarihan daw ang mutya na iyon at maaaring magamit ng mga masasamang elemento, kaya nila ako hinahabol. Maaaring kailangan nila akong patayin para magkaroon ng panibagong may-ari ang mutya. Kung para sa akin talaga iyon tapos kinuha nila, ay hindi rin daw nila magagamit habang buhay pa ako. Kaya nila pinagtatangkaan ang buhay ko. Pero kung lumapit daw ako agad sa kanya, ay maaari niya akong bigyan ng proteksyon para hindi ako lapitan ng mga masasamang elemento. Ituturo niya rin sa akin kung paano gagamitin ang kapangyarihan ng mutya. At ang unang bahagi raw ng pagsasanay ay ang maging matapang. Pero syempre, kailangan ko raw ng gagabay sa akin para alam ko ang aking gagawin sa bawat sitwasyon na may aatake sa akin, sa panaginip man o kahit kapag gising ako. Matapos kong marinig lahat ng paliwanag ni Mang Ricardo, ay napapailing-iling na lang ako dahil huli na para doon, wala na sa akin ang mutya. Nakaramdaman ako ng panghihinayang, may bahagi pa rin sa puso ko na nagpapasalamat na naitapon ko na iyon.
Mas gusto kong mamuhay bilang normal na tao at walang nakikitang kung ano-anong nilalang. Nainggit naman si Kuya Mateo at sinabing, sana raw ay ibinigay ko na lang sa kanya ang mutya kung hindi ko naman pala kaya ang takot. Sabi ko naman sa kanya na hindi niya gugustuhing maranasan ang mga dinanas ko sa panaginip o kahit kapag gising. Kaunti na lang nga ay mababaliw na ako. Ginawan ako ni Mang Ricardo ng pangontra para sa masasamang nilalang. Sabi niya, sariwa pa rin daw kasi ang aura ng mutya sa akin. Kaya patuloy pa rin sa paghabol sa akin ang mga masasamang elemento. Pero hindi magtatagal ay mawawala na rin iyon at titigilan na ako ng mga nilalang. Kahit raw umaligid ang mga masasamang elemento sa akin, ay hindi na ako malalapitan at hindi na rin nila mapapasok ang panaginip ko dahil doon sa ibinigay niyang pangontra. Nagpasalamat naman kami kay Mang Ricardo at umalis na. Tapos noong makarating kami sa bahay, ay inutusan ni Papa si Kuya Mateo na maghatid ng 3 manok kay Mang Ricardo bilang pasasalamat sa paggamot sa akin. Kinagabihan noon ay nakatulog na ako ng mahimbing. May naririnig pa rin kaming umaaligid sa labas ng bahay, pero hindi na rin naman umaakyat pa sa bubungan. Wala na rin ako masamang panaginip. Ang bilin lang ni Mang Ricardo na huwag kong huhubarin ang kwintas na iyon at pwede kong isuot habang buhay. Pero kung magsawa raw ako sa pagsuot noon, ay pwede ko namang hubarin na kapag wala na akong nararamdamang kakaiba na mga elementong nagpaparamdam sa akin sa paligid. Sa kabutihang palad ay nagtuloy-tuloy na rin naman ang katahimikan ng aking buhay. Wala na akong naririnig na mga boses. Wala na rin akong nakikitang mga nilalang sa puno o iyong mga itim na hugis tao na naglalakad ng mabilis. Hanggang sa kasalukuyan ay mananatiling kwento na lang ang karanasan kong iyon. Ang masasabi ko lang, hindi talaga lahat ng tao ay nakatadhana na maging albularyo o maging antingero. Hindi biro ang magkaroon ng kakaibang kapangyarihan dahil naroon din nakabuntot ang kasamaan na pagtatangkaan ang iyong buhay. Parang sa mga palabas lang din, walang superhero na walang matinding kalaban, kaso hindi kagaya ng sa pelikula na madalas panalo ang bida. Sa totoong buhay ay walang take 2. Kapag napinsala ka na ng mga masasamang nilalang, ay patay ka na talaga. Kaya kung hindi naman kayo dugong babaylan o hindi ka handang mabuhay, nakasama sa mga makikita mo ang mga masasamang nilalang sa paligid, ay mas maigi na iyong mamuhay bilang pangkaraniwang tao, tahimik at walang nakikitang kung ano-ano. Pero mas maigi pa rin na may alam tayo sa mga bagay-bagay kung papaano natin poprotektahan ang ating sarili laban sa mga elementong hindi natin nakikita at sa mga aswang kahit pa pangkaraniwang tao lang din tayo. Iyon nga ang dahilan kung bakit mahilig akong makinig ng mga kwentong aswang at umaantabay ako palagi sa mga upload mo, Sir Carl, dahil siguradong sa bawat kwento ay meron akong natututunan at nakakakuha din ako ng ideya kung papaano hinahandle ng iba ang problema nila sa ibang uri ng mga aswang. Hanggang dito na lang po ang kwento kong ito, Sir Carl, ha. More power po sa iyong channel and God bless. Hi, Sir Carl. Kumusta po? Pati na rin sa iyong mga taga-subaybay. Ako po si RJ, 38 taong gulang, ipinanganak at lumaki sa Angono, Rizal. Ang kwentong aking ibabahagi ay tungkol sa mga napagkwentuhan namin ng mga kaibigan ko noong panahon ng aming kabataan. Noong nasa elementarya pa kasi ako, Sir Carl, ay meron akong 2 matalik na kaibigan. Ito ay sina Peter at Linda. Pare-pareho kaming mahilig sa kwentong katatakutan.
Kaya nga magkasundo kami, lalo na kapag nagrerenta kami ng comics, tapos palit-palitan kami sa pagbabasa pagkatapos ng isa. Madalas kapag sumasapit ang Biyernes ng hapon, ay doon kami tumatambay sa compound nila Peter. Medyo malawak kasi ang compound nila at merong malaking puno ng mangga sa tapat. May malaking sanga iyon na komportabling maupuan. Iyon ang naging tambayan namin habang nagkikwentuhan ng kung ano-ano. Ang bahay naman nila Peter ay katapat lang din talaga noong puno. Lumang disenyo iyon. O iyon bang pangkastila na disenyo at kapis shell ang ginamit sa bintanang sliding? Dahil sa alam naman ng mga magulang namin na wala naman kaming ibang tatambayan kapag gumagala kundi doon. Kaya pinapayagan kaming manatili sa labas kahit papalubog na ang araw. Basta't kapag hahanapin kami, ay kailangan naroon lang din kami sa compound nila Peter. Isang gabi noon, maliwanag ang buwan. Muli kaming nagkwentuhan tungkol sa aswang. Excited magkwento si Peter dahil kadadalaw lang daw ng kanyang lolo Mayong at lola Amparo sa kanila. Nanatili rin ang 3 araw bago pumunta naman sa lugar ng ibang anak. May bago rin daw iyong naalalang kwento tungkol sa aswang na ibinahagi sa kanya. Ikikwento ko na lang din, Sir Carl, na parang si Peter ang nagkikwento para madali lang ang pagsasalaysay. Panahon daw noong kabataan nila Lola Amparo ay doon na sila nakatira sa Lucena. Simple at tahimik ang kanilang pamumuhay. Doon na rin siya nakapag-asawa. Kahit pa nga probinsya at nasa bandang kabukiran sila, ay kontento naman sila sa kung anong meron sa kanilang barangay. Masigasig sa kanilang mga tungkulin ang mga opisyal ng barangay, maging sa pagruronda sa gabi. Kapag lumalampas nga raw ng alas 8 at may nakita pang bata sa labas, ay dadamputin na iyon ng mga tanod at ihahatid sa bahay. Saka pagsasabihan ang mga magulang na higpitan ang mga anak sa paglabas ng gabi. Dahil kahit hindi pa naman nauuso sa lugar nila ang mga aswang, hindi malayong may mapadaan ng mga dayo na siyang maaaring bumiktima sa mga bata kapag nadaanang mag-isa lang sa labas. At kung hindi man aswang ang kumuha, ay maaari ring mabiktima noong mga nandurukot ng mga bata at ibinibenta upang gawing alay sa mga tulay o di kaya kukuhanan ng laman loob. Kapag nakatatlong beses ng araw na nahuli ang bata na nasa labas sa alanganing oras ng gabi, ay ipapatawag na ang mga magulang sa barangay. Tapos doon sesermonan ng kapitan sa labas ng barangay hall para marinig ng marami. Siyempre, dahil sa takot din mapahiya ang mga magulang, kaya mahuli lang ng isang beses ang kanilang anak na gumagala pa sa gabi, ay nagiging mahigpit na rin sila para maiwasan ang mapahiya. Habang lumilipas ang panahon, may mga dumarating na mga dayo. Ang iba ay asawa ng mga binatang tagaroon sa kanila. May mga pamilya rin na galing sa Maynila at naisipang doon na maghanap ng permanenteng matitirhan dahil simple at payapa nga ang lugar. Kabilang sa mga bagong lipat sa kanilang barangay ay sina Jojo at Tanya. Si Jojo ay may pinsan na taga roon mismo at minsan na rin nakapunta roon para makipamiesta. Sa unang beses lang noon na makarating sa lugar ay nagustuhan niya na agad dahil kahit naman payak ang pamumuhay ng mga tao, naroon lang din sa gitna ng lugar ang barangay hall. Sa bawat dulo naman ng mahabang kanto ay may outpost ng tanod. Meron ring health center, basketbolan at paaralan. Pero hanggang elementarya lang. Bali sa mismong bayan pa naroon ang paaralan ng high school. Ganun pa man, hindi pa rin naman iyon kalayuan dahil meron namang namamasadang padyak o di kaya tricycle.
na pumapasada na magpapadali sa pagpasok ng mga estudyante. At kung masipag-sipag naman sa paglalakad, ay pwede ring tiyagain ang paglalakad sa humigit kumulang 1 oras sa katamtamang bilis. Iyong si Jojo daw ay masasabing guwapo kasi tall, dark and handsome. Si Tanya naman ay mistisahin pero magkaiba sila ng personalidad. Si Jojo ay palakaibigan, madalas ding nasa basketbolan. Kaya naman kahit wala pa silang 1 taon sa lugar, ay marami na siyang mga naging tagahanga at inaabangan na siya ng mga kababaihan kapag naglalaro ito ng basketball. Kasi para itong may kamukhang artista na pabiyak sa gitna ang style ng buhok tapos matangos ang ilong na bumagay sa hugis ng mukha nito na medyo dominante rin ang jawline na lalo pang nakadagdag sa pagiging matikas tignan ng lalaking iyon. Samantala ang asawa niya namang si Tanya ay masasabing mistisang maputla. Palibhasa ay hindi iyon lumalabas ng bahay. Kung makikita man sa labas ay gabi lang. Palagi ring nakasarado ang bintana ng kanilang silid. Ang sala naman ay may makapal na kurtina kaya madilim pa rin sa loob kahit pabukas ang bintana. Isang gabi, ginabi raw sa pag-uwi si Lolo Mayong o Mario sa totoong pangalan. Galing siya sa kabilang bayan at nahirapang makasakay agad ng jeep papabalik sa kanilang barangay dahil naabutan siya ng rush hour o iyong pag-uuwian ng mga nagtatrabaho. Kaya naman mahaba ang pila at nagkakaubusan na ng jeep. Kailangan pang hintayin ang pagbalik noong mga jeep na nakaalis sa kauusad muli ang pila. Hindi na siya bumaba pa sa bayan dahil siguradong wala na raw masasakyan na padyak doon o tricycle kasi pasado 10:00 na nga. Kaya nagpasya siyang doon na lang bumaba sa may kanto ng highway kung saan naroon na ang daan papasok naman sa barangay nila. Kahit papaano ay sumisilip-silip naman ang liwanag ng buwan kaya may tanglaw siya sa daan. Nang biglang may dumaang babae sa unahan niya, tumatakbo iyon at sa tunog ng pagtakbo ay halatang walang suot na sapin sa paa. Napahinto daw si Lolo at inisip na kung totoo ba ang nakita niya. Kasi saan naman pupunta ang babae? Kasukalan ang magkabilang gilid ng daan. Malayo pa ang bahaging kabahayan. Dahil sa hindi niya na nakitang bumalik pa ang babae, kaya nagpatuloy na lang siya sa paglalakad. Noong naroon na siya sa may kabahayan, ay nakaramdam siya ng panunubig. Kaya huminto siya sa gilid ng daan at lumapit sa isang puno upang magbawas ng tubig sa katawan. Nang makita niyang may dumaang babae, mas malinaw niya na iyong nakikita dahil hindi na tumatakbo. Tama nga siya, wala iyong suot sa paa. Sabog-sabog din ang buhok at may bitbit iyon na isang aso na kulay puti. Mukhang patay na ang asong iyon dahil hindi na gumagalaw. Naghinala na raw noon si Lolo at nasabi sa sarili na mukhang may nakatirang aswang na sa barangay nila. Inabangan niya pa raw kung saan ang tungo noon at nakita niyang tumalon lang iyon papasok sa bakuran ng isang bahay na animoy napakababa lang dahil walang kahirap-hirap iyong nilundag. At ang bahay na iyon ay ang bahay nila Jojo at Tanya. Naku, mukhang may tinatagong lihim ang asawa ni Jojo ah. Pabulong pa raw na wika ni Lolo sa kanyang sarili. Noong mga panahong ito ay nasa mahigit 30 anyos pa lang si Lolo. Isa pa lang din ang anak nila noon ni Lola. Pagkarating ni Lolo sa bahay ay galit na galit raw si Lola dahil bakit ginabi na ito. Sabi naman ni Lolo na araw iyon ang sahod nila. Alangan naman hindi niya hintayin ang sahod at umuwi na lang agad. Kaya ginabi na rin siya ng uwi. Lalo pa at pahirapan ang pagsakay ng jeep kapag inabot na ng 6:00 sa pilahan. Sinabi naman ni Lola na hindi pa sila kumakain ng anak niyang panganay na si Tito Ben dahil walang pang-ulam. Sabi naman ni Lolo na huwag mag-alala
dahil may dala naman siyang barbecue at pritong manok naman para kay Tito Ben. Iyon daw kasi ang paborito ni Tito Ben noong bata pa ito. Kaya ibinabalang ni Lolo ang kanyang mga dala at agad na silang nagsikain. Noong nakahiga na sila at nagpapantok na lang, ay nagtanong raw si Lolo kay Lola. "Darling, anong balita mo tungkol sa asawa ni Jojo?" Sabi naman daw ni Lola. "Anong ibig mong sabihin?" "Ay, wala bang napapansin sa kanya ang samahan ng mga tsismosa sa labas?" "Ah, ayun ba?" "Oo, meron. Mukhang may saltik raw. Kasi hindi lumalabas ng bahay na parang takot sa araw. Kung matyempuhan naman sa tindahan at may kumausap, nakayuko lang na sumasagot at parang ayaw tumitig sa mata. Bakit mo nga pala naitanong?" Kasi nakita ko siya kanina habang naglalakad ako na pumasok sa kanilang bakuran. Masyado ng gabi para magpakalat-kalat pa sa labas." Ano namang kakaiba roon?" Muli pa raw tanong ni Lola. "Anong kakaiba? Kasi hindi siya dumaan sa gate. Tinalon niya lang ang lampas tao na tangkad ng bakuran nilang kahoy." "Ha? Talaga?" Gulat na pagkakasabi pa ni Lola at bumangon ito agad. "Ano pang nakita mo?" Excited na tanong pa ni Lola. Hindi niyo na po kasi itatanong. Ang lola ko po ay kasapi sa isang matibay na organisasyon. Sa lahat ng sulok ng mundo ay may miyembro sila, pero hindi sila magkakakilala. Tanging ang mga magkakalugar lang na kasapi sa organisasyon nila ang kanilang kakilala, at ang pangalan ng grupo nila ay mga tsismosa sa tindahan at kanto, na mas kilala sa bagong katawagan sa ngayon bilang mga marites. Kung nasaan daw may umpukan ng kwento, ay naroon din si Lola, kaya updated siya palagi sa lahat ng mga chika. Sabi naman daw ni Lolo, "Magtigil ka nga dyan, Amparo. Ikikwento mo na naman sa mga tsismosa sa tindahan ang nakita ko." Sabi naman daw ni Lola, "Abay, oo naman. Ganun ang samahan namin. Give and take and spread the word. Hindi ka lang basta makikinig sa issue. Magsishare ka rin ng iyong mga nauobserbahan. At ipagkakalat nyo rin iyon sa iba para makapag-ingat sila at maging aware." "Ay, Amparo, tigilan mo na yung bisyo na yan. Hindi yan maganda. Madalas pa naman mali ang impormasyong ipinagkakalat nyo. Nakakasira lang kayo ng reputasyon ng tao. Tsaka, wala tayong maipapakitang ebidensya na totoong aswang nga ang asawa ni Jojo." Sabi naman daw ni Lola, "So, anong tingin mo sa nakita mong ginawa ni Tanya? Hindi pagkaaswang? Huwag mo sabihin natatanging talento lang iyon na kayang tumalo ng mahigit sa tangkad ng isang tao. Huwag kang magbulag-bulagan, Mayong. Aswang na ang tawag doon. Kung hindi siya aswang, di sana sumali siya sa Olympic high jump." "Ay, naku, Amparo. Kapag ipinagkalat mo yan at nakarating kay Tanya, ikaw ang sunod na ilalagay sa kanyang listahan na kakainin." Sabi naman daw ni Lola, "Ano naman? Hindi ako natatakot sa kanya. Lalabanan ko siya ng kagatan." Ay naku, nagmayabang sa kagatan ang taong pustiso lang ang ngipin sa harapan. Hirap ka na nga kumagat ng mais? Sa aswang ka na tuloy makikipagngat-ngatan? "Tse, matulog ka na nga dyan, Mario. Kung ano-ano pa sinasabi mo." Painis na wika pa raw ni Lola. Isang araw at araw iyon ng linggo, walang pasok sa trabaho si Lolo. Inimbitahan siya ng isang kaibigan para sa selebrasyon ng kaarawan nito. Dahil sa lalaking medyo may edad na ang may kaarawan, kaya puro inuman na talaga. Nagkatay ng isang baboy, kaya marami ang pulutan. Bumabaha rin ang dami ng iba't ibang alak. Habang nasa inuman si Lolo, ay napansin niya raw na may mga babaeng kaharutan si Jojo. Hindi na rin kasi yun nakakapagtaka dahil marami nga ang nagkakagusto at humahanga sa kanyang kagwapuhan at isa pang magaling na manlalaro ng basketball. Kasama nga roon sa mga humaharot kay Jojo ay ang kaibigan ni Lola ko na si Crisanta, 28 taong gulang na mistisahing babae. Walang anak at hiwalay na sa asawa.
Naroon daw sa bandang sulok si Jojo at Crisanta, pasimpleng gumagawa ng milagro, mga palihim na pagdukot sa kaba ng bayan. Napailing-iling na lang daw si Lolo kasi alam niyang may asawa nga si Jojo. Makalipas ang 2 oras ay nagpaalam na si Lolo na uuwi na dahil nakakaramdam na siya ng pagkalasing. Ayaw niya ring iwanan ng matagal sina Lola at Tito Ben, lalo na kapag gabi dahil wala namang ibang kasamang lalaki sa bahay. Lumipas ang mga buwan. Kumalat ang balitang may isang dalagang nabuntisan si Jojo, pero hindi iyon si Crisanta. Sumugo daw kasi ang tatay ng babae sa bahay nila Jojo at sinabing panagutan o di kaya sustentuhan ang kanyang anak dahil nabuntis ito. Sinabi naman daw ni Jojo na oo, magbibigay siya buwan-buwan. 3 buwan lang ang lumipas nang mabalitaan nilang nakunan ang dalagang iyon. May isang malaking pusa raw ang tumalon mula sa labas, papasok sa kwarto ng dalaga at dinumog ang buntis. Pagkaalis raw noon ay nawalan na rin ng malay ang dalaga. Noong madala sa ospital ay naagapan pa naman. Buhay ang dalaga pero wala na raw ang sanggol sa sinapupunan. Ang duda ng samahan ng mga marites sa lugar na maaaring si Tanya raw ang bumiktima roon. Pero dahil sa walang makapagpapatunay, kaya walang makapagreklamo o magpetisyon na paalisin si Tanya sa lugar. Naulit pa raw ng 2 beses na may nabuntis sa lugar si Jojo. May pagkapalikero kasi talaga ang lalaking iyon at napakagaling mambola ng babae. Kaya kaunting bola-bola lang ay agad niya nang nakukuha ang kailangan niya sa mga babaeng napapalapit sa kanya. Hanggang sa isang araw, nabalitaan na lang nila na patay na si Jojo. Lumapit raw kasi si Tanya sa barangay at humingi ng tulong para maigawa ng kabaong ang asawa. May pera naman daw siya, kaya sagot niya lahat ng gasto sa materyales. Nag-abot din siya ng pera sa mga tanod na tumulong hanggang sa mailibing si Jojo. Naisip daw ni Lolo at Lola na mukhang matatapos na ang kaguluhang iyon dahil sa patay na nga si Jojo at hindi rin malayong kusa na lang umalis si Tanya, gayong patay na rin naman ang asawa niya. Minsan, pasado 6:00 noon nang dumating si Lolo sa bahay nila. Naabutan niyang kausap ni Lola Amparo, ang best friend nito na si Crisanta. Noong una ay tahimik lang si Lolo at hindi nakikisawsaw sa kwentuhan nila. Dahil baka kasi kwentuhang pambabae lang. Pero ang ipinagtataka raw ni Lolo dahil makikitang natatakot si Crisanta at umiiyak pa nga. Kaya lumapit na raw si Lolo at nagtanong kung anong problema. Baka kasi kailangan na ang tulong niya. Ang sabi naman daw ni Crisanta na buntis siya. Di mabuti. Magkakaroon ka na ng bagong pamilya. Taga saan ang boyfriend mo? Maang natanong pa raw ni Lolo. Diretsahan naman daw na sumagot si Crisanta at sinabing si Jojo ang ama ng kanyang dinadala. Napanganga na lang daw si Lolo Mario sa narinig. Hindi dahil sa patay na si Jojo, kundi dahil siguradong kasama sa listahan ng mga bibiktimahin si Crisanta o ang sanggol na dinadala nito. Wala pa kasing nabuntis si Jojo na hindi nakunan. May isa pa nga na namatay, pati na ang nanay, dahil hindi naagapan at naubusan ng dugo. Maging ang pagkamatay raw ni Jojo ay malaking palaisipan. Ayon pa kasi sa mga tanod na tumulong sa pag-aasikaso ng katawan ni Jojo, na halos hindi madrawing ang mukha ni Jojo sa dami ng kalmot. Butas din daw ang tiyan noon at mukhang wala ng laman loob. Hindi naman sila pinayagan ni Tanya na mag-usisa pa ng todo. Basta ipinagawa lang daw sa kanila ang kabaong tapos ipinalibing na rin agad. Hindi iyon pinalamayan at hindi rin ipinakita pa sa ibang tao. Ang sabi lang daw ni Tanya na umalis si Jojo upang makipag-inuman. Tapos madaling araw ay bumangon siya
dahil wala pa ang kanyang asawa sa tabi at nakita niyang naroon na nakabulagta sa labas ng bakuran at wala na iyong buhay. Baka raw aswang rin ang may gawa. Wika pa raw ni Tanya. Hindi naman makapagkomento ang mga tanod dahil takot na baka sila pa ang maireklamo ni Tanya sa barangay ng paninirang puri. Tinanong daw ni Lolo si Crisanta kung ano ang gagawin nito sa kanyang pinagbubuntis. Sabi naman noon na itutuloy niya raw, pero makikiusap raw sana siya na kung pwede, doon muna siya makikitira kina Lolo at Lola. Kasi natatakot siya na baka bigla siyang sugurin ni Tanya at aswangin kagaya ng ginawa noon sa ibang mga babae na nabuntisan ni Jojo. Kahit nag-aalangan ay wala na ring nagawa pa si Lolo kasi alam niyang parang kapatid na ang turing ni Lola doon kay Crisanta. Ninang din kasi ni Lola ang nanay ni Crisanta pero patay na sa mga pagkakataong iyon. Kaya pumayag na lang daw si Lolo. Hindi naman problema ang pagkain ni Crisanta dahil mapera iyon. Marami daw kasi iyong pautang na pera sa kanilang lugar. O iyon bang parang 5-6? May naiwan ding malawak na lupain ang mga magulang noon, kaya kung pera ang pag-uusapan, hindi hikaw sa buhay ang dalaga. Doon na nga nakitulog sa kanila si Crisanta, tapos kinabukasan ay tinulungan nilang maghakot ng mga damit. Dalawa naman ang kwarto sa bahay ni na Lola, kaya doon sa kabila si Crisanta. Kahit papaano, ay napanatag na rin si Lolo na kahit gabihin siya ng pag-uwi ay may kasama sa bahay sina Lola at Tito Ben. Kaso nga lang, iyong target pa mismo ng aswang ang nasa kanilang pamamahay. Isang gabi noon, pagka-uwi ni Lolo ay napansin niyang walang kailaw-ilaw ang bahay nila Tanya. Medyo nakakapagtaka raw iyon dahil sa tuwing gabi naman kapag umuwi siya, ay may maliit na paumagahang lampara na nakasabit sa tapat ng bintana. Pagkarating niya sa bahay ay sinabi niyang, "Amparo, sabihin mo nga kay Crisanta na isara ang bintana sa kwarto niya. Gabi na makapasukin pa siya ng hamog." Sabi naman ni Lola, "Oo, sige, sasabihan ko." Maghapon nga iyang hindi lumabas ng silid. Masama raw ang pakiramdam niya at giniginaw. Kaya binilhan ko na lang kanina ng tinapay at ipinagtimpla ng gatas. Wala daw kasi siyang ganang kumain ng kanin. Sagot naman daw ni Lola kay Lolo. Naglinis lang ng katawan si Lolo, tapos sabay na sila ni Lola na naghapunan. Tulog na rin daw noon si Tito Ben na naroon sa silid. Matapos makakain ay pumasok na sila sa kanilang silid upang doon na lang magkwentuhan habang nagpapaantok para may kasama si Tito Ben sa kwarto. Pasado 11:00 lang daw siguro noon ay nakatulog na silang pareho. Nang marinig nilang pumalahaw ng tilik si Crisanta na tila ba takot na takot. Nagmadali raw sa pagbangon sina Lolo at Lola sa katinungo ang kabilang kwarto. Naabutan nilang naroon pa ang aswang sa bintana. Hindi pala iyon isinara ni Crisanta. Kahit pa ipinaalala ni Lolo, imbis na matakot dahil naalarma ang lahat ng tao sa loob ng bahay, bagkus ay inangilan pa sila ng aswang na tila tinatakot sila. Dali-daling lumabas ng kwarto si Lolo upang kunin ang itak. Si Lola naman daw ay lumapit kay Crisanta at hinila ito papalayo sa bintana. Pagkabalik ni Lolo ay agad noong tinaga sa mukha ang aswang. Pero mabilis iyong nakailag at hindi tinamaan. Mabilis naman na tumalon si Lolo sa bintana upang habulin pa ang aswang. Pero napakabilis daw noon manakbo. Kaya pinukol niya na lang ng magkakasunod gamit ang batong kasing laki lang ng kamao niya. Pero hindi pa rin iyon tinamaan. Mabilis na pumasok si Lolo sa loob ng bahay at sinarado lahat ng bintana, lalo na iyong nasa kwarto ni Crisanta. Doon na muna pinaupo sa may sala sina Crisanta, Lola Amparo at Tito Ben na kasalukuyan pa ring mahimbing ang tulog. 5 taong gulang pa lang kasi siya noon ng panahong iyon.
Ipinatrangkan ni Lolo ang pintuan dahil pupunta raw siya sa barangay upang humingi ng tulong sa mga tanod na naka-duty roon. Sigurado raw kasi siyang iyong aswang na pumasok sa kwarto ni Crisanta ay si Tanya. Dahil ganun na ganun ang itsura noong makita niya ito isang gabi na papauwi siya galing sa trabaho. Nagdadalawang isip pa raw ang mga tanod na samahan siyang pasukin ang bahay ni Tanya. Dahil trespassing na nga iyon, pero ang kapitan na rin mismo ang nagbigay ng go signal na samahan si Lolo Mario. Kahit kailan ay walang masamang record si Lolo Mario sa barangay. Kapag wala nga itong pasok ay sumasama rin sa pagbubolunteer na magronda sa gabi. Kaya walang dahilan para magsinungaling ito tungkol sa kanyang nakita. Dire-diretso pumasok si Lolo sa bahay ni Tanya at pabalyang itinulak ang pintuan. Pero wala silang naabutang tao sa loob. Sinabi ng barangay captain na postihan ng mga tanod ang labas ng bahay upang abangan ang pag-uwi ni Tanya at imbitahan sa barangay hall para sa kaunting katanungan. Pero sumapit na lang ang umaga ay hindi talaga umuwi ang ginang. Ilang araw pang nag-abang ang mga tanod sa bahay ni Tanya, pero kahit kailan ay hindi na iyon nakita pang muli. Kahit hindi na namataan si Tanya sa barangay nila, patuloy pa rin sa pag-iingat si Crisanta hanggang sa makapanganak siya. Noong nagdalawang taong gulang na ang anak ni Tanya ay lumuwas na rin sila ng Maynila para mas malayo sa panganib na maaaring nakaabang lang sa kanila doon. At least sa Maynila ay hindi madaling maisasagawa ng mga aswang ang kanilang balak, basta't huwag lang din pupunta sa mga madidilim na lugar kapag gabi na. Kaya kahit papaano ay mas ligtas iyon kaysa doon sa probinsya na alam ni Tanya kung saan nakatira si Crisanta. Hanggang dito na lang po ang kwentong ito na mula sa lola ng kaibigan ko na si Peter. Sa susunod po ay ang kay Linda naman ang ipapasa ko. Maraming salamat po sa pagtanggap ng kwentong ito. Magandang araw po sa iyo, Sir Carl. Gayon din sa mga tagapakinig ng inyong YouTube channel. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Jaina Buhat sa Lucena. Nais ko pong magbahagi sa inyo ng kwento ng aking kaibigang si Constancia. Gayon din ng kanyang kasintahan na si Oscar. Nakipagtanan si Constancia kay Oscar at lumayo sila sa lungsod at namuhay sa malayong lugar. Matagal nang magkasintahan sina Constancia at Oscar, subalit tuto lang mga magulang ng dalaga para kay Oscar dahil mahirap pa sa daga ang pamumuhay nito at hindi magandang impluwensya ang kanyang pamilya. Isang sabongero ang kanyang ama at dati namang katulong ng isang mayamang negosyante sa Maynila ang kanyang ina. Pilit silang pinaghihiwalay ng matapobreng magulang ng dalaga at dumating pa ang araw na pinagbabalakang dalhin at pag-aralin sa kolehiyo si Constancia sa Amerika. Noong makarating kay Oscar ang balita, lubos siyang nasaktan at nabahala. Ayaw niyang mawalay sa kanyang kasintahan kung kaya't labag man sa kalooban at alam niyang itatakwil siya ng kanyang mga magulang ay lihim niyang itinaka si Constancia sa mansyon at sila ay nagtanan. Nagtungo sila sa malayong baryo na matatagpuan sa probinsya ng Zambales. Sumakay sila sa bus at mahabang oras ang iginugol sa pagbabiyahe. Nang maisip nila na hindi na sila masusundan ng mga magulang ng dalaga, nakahinga sila ang dalawa ng maluwag. Maliman ang kanilang naging desisyon ay sinikap naman nilang pangatawanan dahil sa palagay nila, yun ang mabisang paraan upang hindi sila mawalay sa isa't isa. Ang San Antonio ang lugar ng kapanganakan ng ama ni Oscar hanggang sa sumapit siya sa elementarya, subalit nang dumako siya sa sekundarya ay lumipat ng tahanan ng kanyang mga magulang at
unti-unti siyang nasanay sa buhay sa lungsod. Marami man siyang mga alaala sa baryong iyon, tila naging burado na sa sibilisasyon sa uri ng pamumuhay ng mga mayayaman. Pagkadating nila ay namangha sila sa mga makalumang kabahayan. Halos lahat ng bahay ay yari sa sawali at kawayan. Bihira pa lang noon ang makitang konkretong sementado at mga bungalaw na kabahayan. May mga tindahan subalit walang malalaking gusali, ospital o anumang makabagong institusyon na paggawa ng gobyerno. Naisip ni Oscar na marahil ay ipinagpalagay na lamang ng mayor na manatiling liblib kaya mukhang probinsya sa sinaunang panahon ng San Antonio. Wala nang kamag-anak doon si Oscar at hindi niya alam kung saan sila maninirahan ni Constancia. Hanggang sa nakapansin siya ng isang karinderya. Agad silang pumasok sa loob at nakita ni Oscar na maraming kumakain sa loob pero sumulak ang napakabahong amoy. Tila may kung anong malansang nabubulok sa mga pagkain. Nagulat si Constancia nang maobserbahan niya na mga karne ang lahat ng putahing nakahain at amos-amusan ng mga taong kumakain na nagtataglay ng mga nanlilisik na mata na animoy mangangain ng kapwa-tao. Medyo naasiwa pa si Constancia nang titigan sila ni Oscar ng mga kumakaing customer at nagbukas silang mga sikat na artista na ngayon lamang nila nasilayan. Kakaiba ang mga tingin nila. Halos tagos sa kaluluwa at sinisipat pa sila mula ulo hanggang paa habang ngumunguya ng mga kinakaing putahe. Lumapit kay Oscar ang isang matipunong lalaki na may mahabang bigote at magilo siyang bumati sa magkasintahan. Magandang umaga. Ako nga pala si Simon Diaz, isa akong barangay captain. Anong mapaglilingkod ko sa inyo? Tumugon si Oscar. Magandang araw naman po. Ako naman po si Oscar Sanchez at kasama ko po ang aking nobya na si Constancia de la Vega. Naghahanap po sana kami ng matutuluyan dito habang wala pa po akong trabaho. Baka po maaring matulungan ninyo kaming makahanap ng bahay. Lumawak ang ngiti ni Simon at halos mangislap ang kanyang mga mata. Tamang-tama. Mayroong bakanting bahay malapit sa aking tahanan. Kaalis lamang ng nangungupahan doon. Maliit lamang ang bahay pero nakakasiguro akong sapat na yun sa inyong dalawa. Sasamahan ko na muna kayo habang umaga pa. Inakbayan niya si Oscar. Kumapit naman si Constancia sa bisig ng kanyang nobyo dahil hindi niya matagalan ng nararamdamang pagkailang at kaba sa mga tingin ng mga taong kumakain sa loob ng karinderya. Lumakad sila sa mahabang pasilyo kung saan napakaraming dikit-dikit na kabahayan na yari sa sawali. Nagsipagdungawan ng mga tao nang mapansin sila na dumaraan. Palingalinga si Constancia sa kanyang paligid at hindi niya inintindi ang pag-uusap ni na Oscar at Simon. Nag-aalala siya sa mga tingin ng mga residente doon. Hindi siya mapalagay dahil hindi normal ang mga pagsulyap ng mga tao. Parang noon lamang sila nakakita ng mga tao na galing sa ibang bayan kaya lalo niyang hinigpitan ang kapit sa kanyang nobyo. Ito na ang bahay na tinutukoy ko. Sana'y maibigyan yung tumira dito kahit pansamantala lamang. Inilibot ng mag-asawa ang kanilang paningin sa kabuuan ng bahay. Isang bahay kubo ang kanilang magiging tirhan. Yun ay gawa sa kawayan na pinagtali-tali ng mga nipa. Parisukat ang hugis at may pagkasinaunang disenyo. Pagkapasok nila, namangha silang dalawa.
May 4 na dingding at may isang silid. Ang mga dingding ay yari sa kahoy at pawid samantalang ang ibang bahagi ng bahay ay yari sa kugon. Ang haligi naman ay yari sa malalaki at matitigas na kahoy. Mukhang angkop naman ito laban sa hangin at ulan, ngunit sa tingin nila ay madaling masira dulot ng malalakas na bagyo, pero madali rin namang palitan. Makalipas ang ilang sandali, nagpasalamat na din sila sa kabutihan ni Simon, pero bago pa ito umalis, mayroon siyang ibinilin. Siya nga pala, 2 bahay lamang ang layo ng bahay ko mula dito. Kung may kailangan man kayo ay huwag kayong mahihiyang tumawag sa akin at sa pamilya ko. Isa pa, huwag kayong basta-basta lalabas sa kalaliman ng gabi. Nagtaka si Oscar at saglit siyang napalingon kay Simon. Bakit po? Tanong niya. Kung minsan may mga dumarayong masasamang tao o mababangis na hayop, mas mainam kung matutulog kayo ng maaga at magpapatay ng ilaw sa gabi. Ligtas ang lugar na ito kung walang anumang ilaw na nagmumula sa mga gasera o kandila o anumang natural o artificial na liwanag. Paliwanag ni Simon. Ano ho? Bakit po? Sabad naman ni Constancia. Ngumisi si Simon, pero nang titigan siyang mabuti ni Constancia ay biglang nanlisik ang kanyang mga mata at humaba ang dila na hugis tinidor ni Satanas. Kumisap-kisap mata si Constancia at nanumbalik sa normal ang anyo ni Simon. O siya, sige. Alis na ako. Paalam sa inyo. Pagkaalis ni Simon ay isinarado ni Constancia ang pintuan. Kinuha niya ang lahat ng mga panali at siniguradong nakalakang pinto. Bigla namang nagtaka si Oscar sa ginawa ng kanyang nobya. Oh, bakit mo sinarado? At bakit parang namumutla ka sa takot? May problema ba? Tanong ni Simon. Mabuti pa, bumalik na ako sa Batangas sa aking mga magulang kaysa manatili ako dito. Di mo ba napapansin kung paano tayo titigan ng mga residente dito? Parang kakainin nila tayo. Hindi ako naniniwala sa mga halimaw, pero ang ekspresyon ng mga mukha nila, lalo na si Ginoong Simon, ay katulad ng mga napapanood ko sa mga pelikula. Umalis na tayo sa lalong madaling panahon dito, Oscar, bago pa ako masiraan ng bait. Paliwanag niya. Ayan ka na naman, Constancia. Pinaiiral mo na naman ang malawak mong imahinasyon. Guni-guni mo lang ang lahat, at isa pa, hindi ka pa nagpapasalamat at may nagmagandang loob sa atin. Estranghero at estranghera tayo sa lugar na ito, kaya kailangan na makisama tayo sa mga taong naninirahan dito. Pakalmahin mo ang sarili mo at huwag kang nag-iisip ng kung ano-ano. Pag nakahanap ako ng maayos na trabaho, saka tayo lilipat ng bayan at magsisimula tayo ng panibagong bahay. Paliwanag naman ni Oscar. Hinalikan niya ang noo ng kanyang nobya upang mapanatag ang kalooban nito. O siya, sige. Ang mabuti pa, mag-ayos na muna tayo ng mga gamit natin at mamayang hapon ay mamimili tayo ng mga pagkain at pangangailangan natin dito sa bahay. Medyo kumalma na si Constancia at nanumbalik na ang kalambingan niya kay Oscar. Sumapit nga ang dapit hapon. Lumabas ng bayang magkasintahan upang magtungo sa may tindahan. Nakakita sila ng malaking tindahan malapit sa may barangay hall at yun lamang sa mga kabahayan na kanilang nasisilayan ng nag-iisang gusali na napansin nilang sementado at gawa sa yero ang bubungan. Maaring mayaman ang may-ari ng tindahan dahil kahit papaano, natuwa ang magkasintahan dahil maraming bagong produkto katulad ng mga binibili nila sa Maynila, kaya nagustuhan nilang bumili. Lumabas ang tindera.
Isa siyang matabang babae na nasa 40 anyos. May mangilan-ngilang mapuputing buhok na nakataling ng maayos. Medyo pandakat singkit din ito. Ale, magandang hapon po. Kami po palang bagong residente dito sa San Antonio. Ako po si Oscar at kasama ko po ang aking kasintahang si Constancia. Nakatira po kami malapit kay Ginoong Simon. Masiglang pagpapakilala ni Oscar. Sinipat ng matandang babae mula ulo hanggang paa ang magkasintahan. Magandang hapon naman. Ako si Rosalia. Teka, nasabihan na ba kayo ng mga babala ni Kapitan Simon? Tanong ng babae. Ha? Ano pong babala? Tanong ni Constancia. Huwag kayong lalabas at magpapatay kayo ng ilaw sa tuwing sasapit ang hating gabi. Paliwanag ng tindera. Ale, bakit po ba kailangang magpatay kami ng ilaw tuwing hating gabi? Pamahiin po ba yun dito sa lugar nyo? Hindi sumagot ang babae, bagkus ay isinaayos na lamang niya ang mga garapon sa istante. Sige. Pasensya na po kayo sa pagiging matanong ng nobya ko. May simbahan po ba dito? Nagsisimba po kasi kaming dalawa tuwing araw ng linggo. Wika ni Oscar. Walang simbahan sa lugar na ito at maging ospital o sementeryo. Lahat ng mga gusaling tinutukoy ninyo ay sa bayan matatagpuan. Nagpupunta kami sa bayan at doon kami nangingilin tuwing sasapit ang linggo. May bibilin pa ba kayo? Tila naiirita ang boses ng matanda kaya minabuti na lang na umalis ng magkasintahan dahil baka uminit pa ang ulo ng tindera at mapagalitan pa sila. Pagdako ng takip silim, nagluluto si Oscar ng pagkain at dumako naman sa may palikuran si Constancia upang umihi. Kinuha niya ang tabo nang biglang napansin niya sa gawing likuran ng maliit na siwang at mayroong mapupulang mga mata na nakaabang sa kanya. Bigla siyang napasigaw ng malakas. Constancia, anong nangyari? Dali-daling nagtungo sa labas ng palikuran si Oscar habang nag-aayos naman ng bestida si Constancia. Oscar, may nakasilip sa siwang ng palikuran. Nagmamadaling nagtungo si Constancia sa kwarto. Kinuha niya ang flashlight at pagkatapos ay binuksan niya ang pinto. Constancia, saan ka pupunta? Teka, sandali. Kabiling-bilinan ni Ganoong Simon na huwag lalabas ng bahay pagsapit ng gabi at mapanganib. Paliwanag ng binata. Oscar, titignan ko lamang kung may tao sa likod ng palikuran. Hindi ako maaaring magkamali. May nakita akong nakadungaw na mapupulang mga mata. Hindi na nagpaawat si Constancia at dali-dali siyang lumabas ng bahay. Pagtapat niya sa labas ay napahinto siya nang may mapansin siya sa gawing kanang bahagi ng pasilyo na may bulto na nakaluhod at tila may kinakain sa lupa. Walang buwan noon kaya lalong naghari ang kadiliman sa buong paligid. Hindi malaman ni Constancia kung ano ang ginagawa ng taong nakaluhod sa ganoong oras kaya itinapat niya ang flashlight at laking gulat niya na isang maruming babae na tigmak ng dugo ang kanyang buong bibig. Meron siyang kinakain na nakahandusay na tao at tila nakalabas ang lahat ng lamang loob. Napasigaw si Constancia ng mga oras na iyon. Nasilaw naman sa liwanag ang maruming babae. Nainis siya mula sa kanyang kinaluluhuran at bumakas ang kabangisan sa kanyang anyo. Tumayo siya na animoy leon na gustong pumatay ng tao. Wala siyang saplot sa paa at napakaitim ng kanyang talampakan. Dali-dali nga itong tumakbo patungo sa kinaroroonan ni Constancia habang nagwawala at napupuno ng laway ang kanyang bibig.
Kumaripas ng takbo si Constancia. Binagtas niya ang kahabaan ng pasilyo bitbit ang flashlight. Natatapilok na siya sa mga batuhan pero hindi pa rin siya tumigil sa takot na masundan siya ng babae. Pagtapat sa kanto, biglang lumitaw si Ginoong Simon. Napatama siya sa malulusog nitong dibdib pero nang matapatan ang mukha nito ng liwanag mula sa flashlight ay bahagya siyang napaatras. Nabahala si Constancia at agad niyang pinatay ang flashlight. Humihingal na siya at nanginginig sa takot. Binibining Constancia, anong ginagawa mo dito at bakit nasa labas ka pa ng bahay sa ganitong oras? Hindi ba't binilinan ko kayong magkasintahan na huwag nang lalabas at magpapatay kayo ng ilaw? Paliwanag ng kapitan. May nakita po akong nilalang na sumilip sa siwang ng bahay namin. Titingnan ko po sana kung sino yun pero may napansin po akong babae sa pasilyo at nakakatiyak ako na may kinakain siyang patay na tao. Mangiyak-ngiyak niyang wika kay Simon. Tumingin si Simon sa gawing likuran ni Constancia at napagtanto niya ang isang marungis na babaeng hubad at kita ang malulusog na dibdib samantalang tigmak ang bibig ng sariwang dugo gayon din ang kanyang palda. Nagpuputik naman ang mga paa na animoy isang pulube. Agad siyang binugaw ni Simon na parang bumubugaw lamang ng aso. Natigilan ng babae at dali-dali siyang umatras palayo kay Constancia. Wag mo nang pansinin ng babaeng yun. Siya si Isidra. Pagpasensyahan mo na at nasisiraan na siya ng ulo. Ipahuli ko nga siya sa mga kasamahan kong mga barangay tanod upang maikulong muna siya sa barangay hall at hindi na siya makapaminsala. Paliwanag ni Simon. Pero Ginoong Simon, nakita ko po siyang kumakain ng laman loob ng tao. Hindi ba taswang ang babaeng yon? Tanong ni Constancia. Constancia! Sigaw ni Oscar. Lumapit kay Constancia si Oscar kahit lipos ng kadiliman. Ang mabuti pa ay umuwi na kayo sa inyong bahay. Mapanganib dito sa labas. Kung gagamit ka Constancia ng flashlight ay maaari bang wag mong itapat sa mukha ng sinuman? Sige, uuwi na ako at mag-iingat kayo pag uwi. Paliwanag ng kapitan. Salamat po Ginoong Simon. Mahinang tugon ni Constancia. Niyakap siya ng maigpit ni Oscar. Binuksang muli ni Constancia ang flashlight at napansin niyang walang katao-tao sa labas ng pasilyo subalit nararamdaman niya na may mga matang nakaabang sa kanila. Nagsisipagtago sa mga kabayan ng mga ito. Nang makarating sa loob ng bayang magkasintahan, hindi nila mapigilang magtalo lalo pat lumalakas na ang kutob ni Constancia na hindi mga pangkaraniwang tao ang naninirahan sa San Antonio. Oscar, nakikiusap ako sa iyo. Umalis na tayo dito. Mga aswang ang mga residente at anumang oras ay pwede nila tayong salakayin at patayin. Pagpupumilit ni Constancia. Pero saan naman tayo pupunta? Isa pa, mabubuti ang kalooban nila. Oo, inamin ko na medyo weirdo at hindi sila tulad ng mga tao sa lungsod subalit kaya nila tayong tulungan kapag nangangailangan tayo ng tulong. Tugon naman ni Oscar. Sige nga Oscar, ipaliwanag mo sa akin ang nangyari kanina. Bakit natatakot sila sa liwanag tuwing gabi at sinong taong kumakain ng dugo at laman ng kapwa-tao? Ipagpalagay na nating nasisiraan ng ulo ang babaeng yon pero paano may papaliwanag sa akin ang nanlilisik na mga mata ng nilalang na nakadungo sa siwang ng palikuran gayon din ang mga sinabi sa atin ng tindera?
Sa maniwala ka at sa hindi, nakakatiyak akong mga aswang ang mga nilalang na naninirahan dito. Saglit silang tumahimik. Nag-isip si Oscar at pagkatapos ng ilang sandali ay kinausap niya si Constancia. O sige, magagayak na tayo at pagsapit ng bukang liwayway ay aalis tayo sa lugar na ito. Hindi na tayo magpapaalam kay Ginoong Simon. Basta, aalis tayo at lalayo dito. Bumakas ang mga ngiti sa labi ni Constancia at niyakap niya ng maigpit ang kanyang nobyo. Sumapit ang bandang hating gabi at abala sila sa pag-aayos ng mga kagamitan. May mga narinig na pumapagaspa sa may bubungan si Oscar, gayon din si Constancia, pero hindi na nila magawang siyasatin dahil baka nga aswang ang mga umaali-aligid sa kanilang tahanan. Lumipas ang mahigit kalahating oras ay nawala na ang ingay sa may bubungan. Nagtungo sa may kusina si Oscar at may nasabat siyang isang kubong nagliliwanag at may ilang kabayan ng layo sa kanilang tirahan. Nakahiwalay ito sa mga nakapalibot pang ibang kubo. Sobrang liwanag ng naturang kubo. Constancia, tingnan mo. May maliwanag na bahay kubo malapit sa ating bahay. Mabuti pa magtungo tayo doon habang nagbubukang liwayway. Maaaring may natitira pang tao sa lugar na ito na pwede nating mahinga ng tulong. Wika ni Oscar. Oscar, hindi tayo nakakatiyak sa mga palagay mo. Paliwanag ni Constancia. Susubukan lang naman natin. Pagpupumilit ni Oscar. Manaka-naka silang lumabas ng bahay at tumaan sila sa may dakong kusina. Binitbit nga ni Constancia ang flashlight at nanigurado silang dalawa sa bawat sulok ng mga kabayan, ganun din ang kanilang mga nadaraanan na walang ibang nilalang na nakamasid sa kanila bago sila lumakad patungo sa maliwanag na kubo. Pagtapat nila sa isa pang kanto ay may namataan silang 3 bultong nakatayo sa may poste. 2 lalaki at 1 babae. Hindi sila kumikibo pero ramdam ng magkasintahan na humihinga ang 3 bulto. Sa bawat paghakbang nila ay humahakbak din papalapit ang 3 nilalang. Pakiramdam nila ay nakikipagpatintero ang mga ito pero wala namang ibang mapagpipilian ng magkasintahan dahil sinusundan sila ng 3 nilalang kung kaya't mahigpit silang magkahawak kamay at patakbong tinungo ang maliwanag na kubo. Kung anong bilis nilang tumakbo ay ganun din ang bilis ng takbo ng 3 nilalang. Dumako sila sa saradong pinto ng nagliliwanag na kubo. Mabilis silang kumatok ng pagkalakas-lakas. Humihingi sila ng tulong habang patuloy na kumakatok sa pinto at halos masira na nila ang kawayang pinto nang mapansin nilang papalapit na ang 3 nilalang na may mahahaba at gulo-gulong buhok. Maiitim na kulay ng balat at naliligo sa dugo ang manghubad na katawan. Tumutulo din ang kanilang mga laway na animoy mga asong nauulol. Kamuntik na silang sakmali ng 3 nilalang nang biglang may nagbukas ng pinto. Isang matandang lalaki na may hawak na kandilang may sinde. Itinapat niya yon sa 3 nilalang at biglang nasilaw sila sa liwanag. Umiwas at mabilis na kumaripas ng takbo ang mga ito papalayo sa kubo. Pinapasok ng matanda ang 2 magkasintahan at pagkatapos, mabilis na isinarado ang pinto. Pagkakita ng 2 magkasintahan sa loob ng bahay ay nagulat sila. Napakaraming kandila na may sindi. Nakabalibot po iyon sa buong kabahayan. Mayroon din gasera at
Sa isang mahabang lamesa ay mayroong mga kinayas na matutulis na kawayan. Partikular na ang mga botelya ng holy water at garapon ng mga asin. Kapansin-pansin din ng nakabaliktad na walis tingting malapit sa pintuan ng bahay. Lumapit sa magkasintahan ng isang minor de edad na dalagita na may kwintas ng bala ng krus samantalang may kwintas naman na bawang ang matandang lalaki. "Sino kayo at anong ginagawa ninyo dito sa San Antonio?" Tanong ng matanda. Isinalaysay ni Oscar ang buong pangyayari kung bakit sila napadpad sa San Antonio. Napailing naman ang matanda at kinalaunan ay nagpakilala siya, gayon din ang kanyang apo. "Dayuhan din kami sa lugar na ito pero simula nang malaman naming mga aswang latang nakatira dito ay hindi na kami lumalabas pa ng bahay. Taong 1994, nagsimulang umalis ang mga negosyante sa lugar na ito dahil sa mga napapabalitang aswang. Nilayuan na rin ito ng teknolohiya maging ibang mga mangangalakal sa lungsod. Napuno ang baryo San Antonio ng iba't ibang pamilyang may lahing aswang hanggang sa bumuo ng mga lihim na organisasyon na pinamumunuan ng kapitan na si Ginoong Simon. Kung mayroon man na taong nagagawi dito ay hindi na inaabot pa ng 1 linggo o ilang araw. Nawawala at nababalitaan na lamang namin na pumanaw na." Dagdag pa ng matanda. "Nagtataka siguro kayo kung bakit walang simbahan, ospital at sementeryo dito. Ang totoo, hindi sila nagsisimba. Walang nagkakasakit dito pwera na lang kung tao, ngunit kung may maaamoy man silang taong may sakit ay agad nilang pinapatay. Inuubos nilang lahat ng laman loob at ibinabaon sa lupa ang mga buto ng kanilang biktima." Halos mapasuka si Constancia sa sobrang pandidire. "Albularyo nga pala ang aking ama at gumagawa siya ng maraming mutya at agimat. Pinabaunan niya ng kwintas na yari sa bala ng krus ang aking apo na si Nadia bago kami makarating dito. Samantalang ako naman ay gumagawa ng mga mutya ng bawang." Paliwanag ng matanda. Para saan po ang mga bawang?" Tanong ni Constancia. Hindi siya pamilyar sa mga pangontra sa aswang. "Iha, pangontra ito sa aswang upang maitaboy silang lahat," tugon ng matanda. "Siya nga po pala. Bakit po natatakot sila sa anumang liwanag tuwing sumasapit ang gabi?" Saad naman ni Oscar. Pero ang sumagot naman ay si Nadia. "Takot ang mga aswang sa anumang artipisyal na liwanag, gayon din sa sikat ng araw. Kung mapapansin nyo, parang normal lamang silang tao sa umaga pero kung pag-aaralan nyong mabuti ay hindi sila mismo tumatapat sa sikat ng araw. Humahanap sila ng lugar na malilong at doon sila nananatili kaya pwede silang gumawa ng iba't ibang aktibidad tuwing umaga. Sa pagsapit naman ng gabi ay lalong lumalakas ang kapangyarihan nila sa kadiliman. Tumatalas ang kanilang pandinig maging pang-amoy. Tanging ang kabilugan lamang ng buwan ang kaya nilang matagalan. Kung kaya't walang makapasok o makalapit sa bahay namin dahil sa karilagang taglay nito." Nagkatinginan ng magkasintahan. "Manong, baka po pwede ninyo kaming tulungang makatakas sa lugar na ito. Gusto na rin po naming makalayo at kung nanaisin ninyo ay maaari kayong sumama sa amin upang makapagbagong buhay." Napailing ang matanda at mukhang tumutol siya sa mungkahi ng magkasintahan. "Napakaraming aswang sa buong paligid. Sa tingin ko ay hindi na kami makakaalis sa lugar na ito." Paliwanag ng matanda. "Manong, huwag kayong mawawalan ng pag-asa. Sa tingin ko ay nag-aaral pa si Nadia at kailangan niyang makapagtapos ng pag-aaral upang matupad ang kanyang mga pangarap. Kung gusto po ninyong makatulong sa kanya na magkaroon ng magandang kinabukasan ay maaari kayong makiisa sa amin upang
mapagtulungan nating makatakas dito. Sa dami naman ng mga armas nyo at pangontra sa mga aswang ay may pag-asa pa tayong makalaban at makatakas sa lugar na ito. Sabi ni Oscar. O sige, pero kailangan nating hintayin ng gabi dahil sa gabi lamang may dumarating na mga bus at ibang sasakyan sa mismong highway patungo sa may kabayanan. Marami tayong kabahayang madaraanan dito bago tayo makarating sa mismong kalsada. Sad naman ang matanda. Umisip sila ng plano kung paano makakatakas pagsapit ng gabi. Tinuruan ng matandang lalaki si Oscar kung paano magkayas ng kawayan samantalang si Constancia naman ay tinuruan ni Nadia na gumawa ng mutya na gawa sa bawang. Sumapit ang takip silim at bago mag-alas 6 ng gabi ay nagpausok ang matandang lalaki ng kamangyan na may kasamang pinitpit na bawang at maliit na sanga ng halamang makabuhay pagkatapos ay nagayak sila ng mga dala palabas ng bahay. Ibinukas ni Oscar ang pintuan at napansin niya ang kapilugan ng buwan. Tumambad sa dakong kaliwa nila na may ilang kilometro ang layo. Nakaabang ang buong residente. Unti-unti silang sumalakay gayon din si Simon sa anyo ng pagiging aswang. Pinausukan ng matanda ang daan at halos hindi makasalakay ang mga aswang pero may manakanakang umaatake sa kanila kung kaya't napilitan si Oscar na sibatin sa ulo gamit ang matutulis na kinayas na kawayan. Si Nadia naman ay ubod lakas na pinaghahagupit ng buntot pagi ang ilang kababaihang humarang sa daan. Samantalang si Constancia naman ay naghahagis ng asin. Masidhing kaguluhan at timbon-timbong mga aswang ang kanilang sinagupa bago sila nakarating sa may highway. Nasugatan naman ang kaliwang balikat ng matandang lalaki nang mahawakan siya ni Simon at bumaon ang kuko nito sa kanyang balat. Mabuti na lang at idinikit ng matandang lalaki ang bawang sa pisngi ni Simon at nag-usok ng bahagya ang kanyang balat. Nabitawan ni Simon ang matandang lalaki at mabilis siyang naalalayan ng kanyang apo gayon din si Constancia. Nakipagbuno si Oscar kay Simon. Tinamaan siya ng mga kuko nito sa braso at hita subalit malakas pa ring nakatayo si Oscar. Pinagsasaksak niya sa tiyan maging sa dibdib si Simon at pagkatapos ay inihagis ni Constancia ang mutya ng bawang. Iminudmod at sinupalpal ni Oscar ang bawang sa bibig ni Simon hanggang sa mag-usok ang buong bibig nito. Sumikat na noon ang karilagan ng araw at tuluyan ang nasunog ang kanyang buong katawan. Paika-ikang sumunod si Oscar sa direksyon ni Constancia at paakyat silang lumakad patungo sa may highway. Sa wakas, nakatakas na rin sila sa baryo ng San Antonio. Nakakita na sila ng mga umiilaw na mga sasakyan gayon din ng mga bus na nakahinto sa kalsada. Dali-dali silang pumara at sinalubong sila ng konduktor kung saan binitbit nito ang kanilang mga dalang bagahe. Nang makapasok silang apat sa loob ng bus at makaupo ng maayos sa bakanting upuan ay saka pa lang sila nakahinga ng maluwag. Sa ngayon, nakabalik na ang magkasintahan sa Batangas at tuluyan na rin silang nagpakasal samantalang ang matandang lalaki gayon din si Nadia ay nakabalik sa piling ng kanilang pamilya at masayang nakatapos sa sekundarya si Nadia. Hanggang dito na lang po ang kwento ng magkasintahang Constancia at Oscar.